Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Hari naming Hesu Kristo. Nagpadamay mo sa tao ay talagang patotoo na kami minamahal mo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. 6 na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betania, sa bayan ni Lazaro na kaniyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan. Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, 1 libra ng dalisay na nardo, at ibinuhos sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasan ng kaniyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus, ay nagsabi, "Bakit hindi ipinagbili ang pabango at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 denaryo ang halaga niyan." Hindi dahil sa siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kung hindi dahil sa siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Sumagot si Jesus, "Ano't siya'y ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahon, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon." Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Jesus ay nasa Betania, kaya't pumaroon sila, hindi lamang dahil sa kanya, kung hindi para makita ni Lazaro na kaniyang muling binuhay. Kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro, sapagkat dahil sa kanya, maraming Hudyo ang humiwalay na sa kanila at nanalig kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo mo na. Ngayon po ay Lunes Santo at tayo nga ay pumasok na sa mga mahal o banal na araw. Kaya ramdam natin ang katahimikan ng kapaligiran, ang taimtim na pag-alala natin sa pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. At tila baga sa Ebanghelyo, ito ay hudyat na ng nalalapit na pamamaalam ni Jesus sa mundo. Nalalabi na lang ang oras ng Panginoon. Hindi na siya magtatagal. Kaya ang bawat sandali sa Kanya ay mahalaga. Bagamat ang mga tao sa Kanyang paligid, tila baga ang iba walang pakialam. Nangunguna na si Judas Iscariote na isang mangungupit, mandaraya at magnanakaw.
pagmasdan ninyo sa isang taong palagawa ng masama. Hindi mahalaga sa kanya ang panahon at pagkakataon. Gagamitin niya ang mga ito upang gumawa ng masama at hindi maganda. Sa bandang huli, kasamaan ang laman ng kanilang puso at pag-iisip. Pero pagmasdan ninyo kung anong ginawa ni Maria, ibinuhos ang mamahaling pabango. Dahil sabi nga ni Jesus, ang mga mahirap kasama ninyo habang buhay, samantalang ako bilang na ang aking oras at panahon. Ganito rin tayo mga kapatid, bilang din ang ating oras at panahon sa mundong ito. Kaya nga ang tanong sa atin, paano natin ginugugol ang bawat oras at bawat sandali? Tulad ba tayo ni Judas Iscariote na gagawin ang kasamaan upang iangat lamang ang kaniyang sarili? Tulad ba tayo ni Judas Iscariote na walang pagpapahalaga sa bawat oras at panahon? Ang mahalaga sa kanya, kumabig ng kayamanan. Samantalang si Maria, alam niya na nalalapit na ang araw ni Jesus. Ibinuhos niya ang lahat ng paglilingkod alang-alang sa Panginoon. Ibinuhos niya ang bawat sandali upang lumikha ng magagandang alaala kasama ng kaniyang guro. Mga kapatid, kagaya ba tayo ni Maria na pinapahalagahan ang bawat pagkakataon at bawat oras na dumadating sa ating buhay? Ilang oras na lang, ilang araw na lang, si Jesus mag-aalay na ng kaniyang buhay sa krus. Sa Huwebes Santo, aalalahanin natin ang kaniyang huling hapunan. At pagkatapos nito, siya ay dadakipin upang putungan ng koronang tinik, upang hagupitin, upang alipustahin ng mga taong makasarili, mga taong siniraan ang kabutihan at kagandahang loob ni Jesus. Kaya nga ang magandang katanungan, sa paanong paraan nais mong gugulin ang iilang sandali ng iyong buhay? Mga kapatid, hindi natin alam ang ating oras. Hindi natin alam ang ating panahon. Kaya sabi ni Jesus, gamitin natin ito ng tama at mabuti. Di magtatagal, tayong lahat mamamaalam din. At sa mga nalalabi nating sandali, gamitin natin ito ng tama at mabuti. Amen. Amen.